Yun. So ayun engineers, ang next nating topic ay load schedule. So dito sa circuit number 1, 8 na 9 watts lighting outlet. So ang ginamit ko dito sa lighting layout ko dati ay dito sa circuit 1 ko ay 8 na 9 watts. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos lahat to 9 watts. Tapos dito sa may living room ko, tatlong 9 watts na ilaw, LED light yan. So bakit nga ba tatlo? Diba? Hindi apat, hindi dalawa. Meron ding ano yan, computation. Bali, ito yung guideline niya. Sa general room daw, living room, bedroom, around 150 to 200 lux. Task-oriented room, study room or kitchen, higher levels are needed. Madalas 250 lux or more. Ang pag-compute ng lux ay lumens per area. LED light bulbs have a luminous efficacy or lumens per watt that typically ranges from 75 to 110 lumens per watt. So dito, i-assume natin na 90 lumens per watt yung LED light bulb. Ito yung example dun sa living room na ginawa ko. Bali yung length at width niya ay 7 by 2. Tapos 7 times 2, 14 square meter. Tapos ang required na lux ng living room sa living room ay 150 lux. So 150 lux is equals to lumens per area. Lux times area equals lumens. Yan, para makuha mo yung lumens o yung required na liwanag dun sa area na yun. So ito siya, 150 lux times 14 square meter yung area equals 2,100 lumens. Ito na yung needed for 14 square meter living room. Dito, total wattage of LED light bulb needed para makompute yun ay 2,100 lumens yung kanina, i-divide mo sa 90 lumens per watt equals, ang sagot dito sa akin yung kailangan ko sa living room ay 24 watts yung total. Tapos sa living room ko naman, meron akong tatlo na 9 watts. Bale, 1, 2, 3, tatlo siya na 9 watts. So, 9 plus 9 plus 9 ay meron akong total na 27 watts sa living room. Which is, pasok dito sa 24 watts na kailangan ko. So, pag mas malaki yung room nyo, mas maraming watts yung kailangan nyo. Mas maraming watts ng LED light bulb. So, sundan nyo lang yung formula. Ito, lux equals lumens per area. Para makuha nyo yung lumens, tapos i-divide nyo sa 90 lumens per watt para makuha nyo yung watts na kailangan nyo dun sa area. Bale, ito siya. 8 na 9 watts. Ang ilalagay ko dito ay sa lighting outlet ay 8. Tapos 18 dito sa circuit to. Paras lang naman sila ng bilang ng LED light bulb. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ang next naman ay dito sa convenience outlet. Bali dito sa akin meron akong 7 kada circuit home run. Dito siya. Circuit 3 ko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapos circuit 4 ko naman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So kada convenience outlet meron tayong
180 volt ampere na load. Yan. 180 volt ampere load per convenience outlet. Dito example to, if you have 8 convenience outlet per circuit home run, then your total load in a circuit would be ito 8 times yung 180 volt ampere equals 1440. Pero sa akin kasi 7 lang, so 7 times 180 volt ampere equals 1260 volt ampere. So dito ko siya ilalagay. Yeah, 180 times 7 equals 1260 volt ampere. Yeah, 1260, 1260. Same lang din siya naman dito. Kaya para silang 1260. Tapos itong ampere naman, makakukuha itong ampere kapag itong 72 volt ampere i-divide mo sa 230 volts. Ang lalabas ay 0.31 amperes. So same din dito, 72 divided by 230 volts equals 0.31. Dito naman sa load ko dito, 1260 dinivide ko sa 230, ang lumabas ay 5.48. Same din dito sa circuit number 4 ko, 5.48. Dito naman sa 1 horsepower na aircon, circuit 5 ko. Saan yun? Dito sa power layout. Dito. Circuit 5 at 6 ko parehas 1 HP na aircon. So, para makuha naman yung horsepower ng aircon, ay yung ano niya, yung current niya. Yung current ng 1 horsepower na aircon or kahit ilang horsepower, andito siya sa table ng pang aircon. Dito. Table 4.3.14.2. Full load currents in amperes, single phase alternating current motors. Dito siya. Horsepower to 1. And then 230 volts. Ito. Dito. So nakalagay sa table kapag 1 horsepower daw, mayroong 8 amperes na current. Kapag 230 volts yung gamit. Sa Pilipinas kasi 222 to 40 volts ang gamit. So dito sa design natin, ang ginagamit natin ay 230 volts. So based dun sa table, yung 1 HP na aircon ay mayroong 8 amperes na current. So para makuha naman tong volt ampere na load niya, ipag times mo lang to. 230 volts times 8 amperes equals 1,814 na volt ampere na load. Tapos same lang din sa circuit number 6 ko, para sama silang 1 HP na aircon. So same lang din sila ng volt ampere na load. Tapos dito sa 2 kilowatts na washing machine, dito nakalagay naman na kung ilang watts siya. So pwede mo nang ilagay yun dito sa volt ampere. 2,000 na rin yung volt ampere niya na load. Para makuha naman tong 8.7, 2,000 divided by 230 volts. Ang lalabas dyan ay itong amperes na 8.7. Tapos yung same ko na lang yung spare ko ng 2 kilowatts din. Tapos dinivide ko sa 230. And same lang din sila ng amperes, 8.7 din. So kapag nakuha mo na yung lahat ng current ng circuit mo, i-total mo na siya. Sa akin yung total niya ay around 45 amperes. Tapos sa volt ampere ko naman ay 10,344. Bali dito, kung okay na dito pala SO, ang meaning niyan is special outlet. So aircon isa, aircon ulit dito sa circuit 6 isa, washing machine isa, special outlet din yan. Tapos dito sa spare, i-assume ko na siya sa special outlet. Then next naman ay circuit breaker. So ang minimum na ampere trip ng circuit breaker ay 20, tapos ang minimum na ampere frame ay 50. Dito sa pagkuha ng tamang breaker, dapat itong current mo
tapos breaker ay tugma. Kumbaga dapat palaging mas malaki tong sa ampere trip ng breaker mo kaysa sa load mo per circuit, or pwede naman silang equal. Pero kapag dito, basta less than yung sa current mo dito sa ampere, mas maganda. Ito na kasi yung minimum 20, pero meron naman sa market na 15, pwede rin naman gumamit nun. Pero dito ang ginawa na lang na minimum ay 20, kasi madalas talaga 20 ampere trip yung minimum. Bali dito siya sa table makikita, sa dito table 2.4.1.6 standard ampere ratings for fuses and inverse time circuit breakers. Dito siya, standard ampere ratings. Dito yung 15 tas 20. Bale, madalas talaga na ginagamit ay 20. Kaya 20 yung minimum natin dito sa plano. Tapos, ang minimum na ampere frame ay 50. Bale, sa circuit 1 naman, sobrang babalan nung ampere, yung load niya, 0.31 lang. Kaya, pwedeng na tong minimum na 20 ampere trip na breaker. Tapos circuit 2 ko naman 0.31 lang din. Pwede na tong 20. Then circuit 3 5.48 lang. Pasok na naman sa 20. Sa 4 same lang din. Pwede na itong 20. Tapos itong circuit number 5 na mayroong 1 HP na aircon, ang ginamit ko na ay 30 ampere trip kahit na 8 itong amperes niya. So bakit nga ba 30? Hindi 20, di ba? Pwede namang 20. Bakit ginawang 30? Kasi sa aircon, meron tayong rule na yung next na mas mataas. Baga sa 20, ang next na mas mataas sa kanya, 25 at 30. Pero kasi ang madalas din na ginagamit, 20 at 30. Itong 25 madalas din na hindi na napapansin. Kaya ang ginagamit na lang talaga ay 30. Yan. Kaya 30 ampere trip yung ginamit sa aircon. May multiplier din to 8 times 2.25. Hindi ko siya dito makapakita sa screen record Basta yun. Basta pasok naman siya sa 20, pero ang ginamit ay 30. Kasi step up tayo kapag motor. Step up. Meaning ng step up, pasok siya sa 20, pero mag-step up ka, gagawin mo 30. Yan, kapag sa mga aircon. Tapos dito naman sa wire, ang minimum naman na wire natin ay na ginagamit ay 2 mm squared. Bale makikita naman siya dito sa table 3.10.2.6 B16. Ang hahanapin natin ay itong THHN copper wire. So saan nga ba dito yung THHN copper wire? Bale, andito siya sa may 90 degrees. THHN. Yan, copper. Bale, yung minimum natin na wire ay 2 mm squared, yung gamit sa ilaw. Ang kaya niyang maximum current na dalhin ay 25 amperes. So 25 or below na current, safe dito sa 2 mm squared. Dito naman, diba 2 mm squared lang siya.
Tapos yung load mo sa circuit 1, 0.31 lang, sobrang baba. Ang kaya ng 2 mm squared na wire ay hanggang 25. So pwede to. Dito sa 0.31 ang baba lang din. 5.48 mababa lang, 5.48. 8. Dito sa aircon naman, ginawa ng 3.5 kasi hindi na kaya nung 2 mm squared. Kasi yung ginamit dito na ampere trip ay 30. Di ba ang kaya lang na maximum current ng 2 mm squared ay 25 amps. Tapos ang ampere trip mo na sa breaker na ang ampere trip mo na sa 1 HP na aircon ay 30. So mag-step up naman tayo sa wire. Ang next na mas malaki kasi sa 2 mm squared ay 3.5 mm squared. Bali ang kaya naman na maximum current ng 3.5 mm squared na wire ay 30 amperes. So sakto lang siya dun sa breaker natin na 30 amperes din. Ito. Kaya match na match sila. So sa 1 horsepower na aircon, pwede nang gumamit ng 3.5 mm squared na THHN copper wire. Paano na lang to guys? Pa-edit na lang ako. Ano yan? THHN yan. Tapos same din dito. Paras naman silang 1 horsepower at 3.5. Sa washing machine, ginawa ko na rin 30 ampere trip yung breaker niya. Tapos 3.5 din yung sa wire. Kahit na 8.7 lang yung current niya. Pwede naman yan, basta tugma yung breaker mo tapos yung wire mo. Kumbaga, kung ano lang yung maximum na kaya ng wire, dapat equal doon, no? Kaya less than doon yung sa breaker mo. Kunyari, dito sa 3.5 mm squared na copper wire, ang kaya niyang maximum na current ay 30 amperes. Dapat yung breaker mo ay 30 amperes or below doon para hindi siya masunog. Tapos dito naman sa 2 mm squared na wire ay yung breaker dapat ay 25 amperes or less para hindi masunog yung wire. Ang next naman na nahanapin ay dito sa size nung PVC rigid conduit. So bakit nga ba 0.5 inch diameter yung ginamit dito? Para makita naman yung size ng conduit na gagamitin ay i-convert nyo muna yung mm squared nyo na wire sa AWG. So ang ginamit natin sa circuit 1 ay 2 mm squared. Bali ang equivalent na AWG ay 14 AWG. Dito siya makikita naman sa table C10 yung maximum number of conductors in rigid PVC conduit. Kumbaga AWG 14 yung 2 mm squared. Tapos ang ginamit natin ay ito 1/2 inch diameter. Bali daw sa 1/2 inch diameter, tatlong 2 mm squared yung kasya. Ayan, 14 AWG siya. So pwedeng gamitin to. Kasi ang kailangan lang naman natin ay dalawa na 2 mm squared THHN copper wire. Dalawa siya kasi papunta tapos pabalik. Ganun lang sa Pilipinas. Madalas talaga to dalawa lang. Yung iba meron pang grounding. Mamaya ano na yan. Bali ito dalawa lang naman yung kailangan na 2 mm squared na copper wire. So pwede na itong 0.5 inch diameter na PVC rigid conduit. Tapos same lang din dito. Dalawa lang, so 0.5 ulit. Dalawa lang,
0.5, 0.5. Dito naman 3.5, dalawang 3.5. Ilang AWG ba yung 3.5? 3.5 mm squared. 12 AWG siya. So hahanapin natin sa table C10 yung 12 AWG. Tapos dalawang ganun daw yung kasya sa 1/2 na inch ng PVC pipe. So okay pa rin to gamitin itong 1/2 na inch ng PVC pipe kahit na 3.5 na yung size ng wire mo. So yun, ito na yung gagamitin sa pipe ng aircon at pipe din ng washing machine. And then dito sa spare, nag-assume na lang ako ng 2 mm squared. Ay, nang ganun din. Yung same ko dito sa minimum ko na ano. Wire tapos conduit. So, ang next natin ay dito na sa pag-compute ng main service conductor. Ito yung wire na galing metro papunta sa main distribution panel ng bahay nyo. So ang pag-compute sa kanya ay 1.25 times nung continuous load. Ano ba yung continuous load? Ang sabi dito, a continuous load is an electrical load expected to draw its maximum current for 3 hours or more. Kapag 3 hours or more yung pag-draw niya ng current, ang tawag sa kanya ay continuous load. So, ang madalas na continuous load ay dito sa lighting outlet. Kasi 'di ba yung ilaw naman 3 hours or more nakabukas. So, considered as continuous load siya. Pati itong mga saksakan, madalas 3 hours or more ginagamit yan. Pati itong aircon, 3 hours or more din. Pero itong washing machine naman, pwede namang hindi siya 3 hours, pwedeng 3 hours less lang siya. Kaya hindi siya considered as continuous load. Kaya ito 6344, pag pinag-plus mo tong lighting outlet, convenience outlet, tapos aircon. Ayun, tapos non-continuous load, itong spare. Kasi itong spare allowance lang to eh. Hindi mo pa naman alam kung continuous siya eh. Kaya assume na non-continuous load siya. So, dyan siya nakalagay. 2,000. And then itong 1.25 times highest rated motor, yung pinakamataas na volt ampere na motor sa ano nyo, sa load schedule nyo. Dito sa akin, itong washing machine, meron siyang 2,000 na volt ampere. So, nakalagay siya dito. Yan. Kapag sinolve ko to, ang lalabas ay 54 amperes. So, ang ginamit ko dito na wire ay 14 mm squared. Dalawa kasi papunta tapos pabalik. Tapos ang grounding niya ay 8 mm squared na copper wire, tapos 1.25 inch diameter na PVC rigid conduit. So paano ko nga ba ulit ito na nalaman itong 14 mm squared ko na wire? So dito meron tayong 54 na total current. Check natin siya dito. 54. Pasok siya sa 8 mm squared. Pero nag-step up tayo para may allowance. Kaya ang ginamit natin dito ay 14 mm squared. Kasi based din dito sa computation ng main service equipment, ang lumabas na current ay 65 amperes. So, yung 65 naman, hindi na siya pasok dito sa 8 mm squared na wire kasi ang kaya lang ng 8 ay 55 amperes ng current. So, talaga, ang pinaka-safe na gamitin na wire ay 14 mm squared. Para hanggang 75 amperes yung kaya niya.
Dito naman sa main service equipment, ang pag-compute sa kanya ay halos same lang din sa main service conductor. Ang nabago lang ay itong 2.5 na multiplier. Kasi dito sa conductor ay 1.25 tapos sa equipment ay 2.5. Ito na yung gagamitin sa main breaker nyo. 7080 AF 2-pole inverse time circuit breaker. Ito na siya. 70 ampere trip na yung main breaker nyo. Dito sa grounding, bakit siya 8 mm squared naman? Sa pagkuha naman ng grounding wire dito sa main service conductor ay dito table 2.5.3.17. Bali ang copper natin doon ay 14 mm squared lang naman, so pasok siya dito 30 or smaller daw na copper mm squared. Bale, kapag 30 or smaller lang yung ginamit mo, dito sa atin 14 na copper wire. So ang grounding ng 14 ay dito, copper 8 mm squared. Bale, 8 mm squared na yung minimum na grounding, ha. Grounding sa ano to, sa main service conductor. Yan. Kaya 8 mm squared yung HHN copper wire natin na grounding. 14, dalawang 14 tapos isang 8 mm squared para sa grounding. Tapos itong pipe naman 1.25 inch diameter. Dito siya. I-convert mo na rin. 14, ilan ba yung 14? 6 AWG. Tapos yung 8 mm squared 8 din AWG. 6 at 8, yung 8 natin, dalawa lang kailangan natin, so pasok siya dito sa dalawang 6 dalawa tapos 8 isa. Pero itong 6 dalawa na yung kasya dito sa 1, pero meron pa tayong 8. Bali mag step up tayo para mas madaling malagay yung wire. Gamitin natin itong 1 1/4 or 1.25 inch diameter. Para apat yung pwedeng ilagay na 6, tapos diba ang kailangan lang na 6 AWG or 14 mm squared na wire ay dalawa lang. Tapos dito apat yung kaya niya. Bale ito pwede siyang gamitin kasi may sobra ka pa na space sa loob para maglagay. Para madali ding ilagay yung wire, tapos madaling hilahin. Kaya ang ginamit natin dito ay 1.25 inch diameter PVC, rigid conduit. So bali yun lang naman. Tapos dito i-compute nyo lang din to, sundan nyo lang yung formula nito para makuha nyo yung sa main distribution panel nya. Yan, 70 ampere trip na breaker, tapos yung wire niya ay 14 mm squared. Yung kaya ng 14 mm squared na wire ay hanggang 75 amperes. So safe siya. Tugma na tugma yung wire mo sa dito sa main breaker. Kasi ang kaya ng 14 mm squared ay hanggang 75. Tapos ang breaker mo ay 70. And then pagtapos ka na dito, pwede mo nang ilagay itong mga na-compute mo din na breaker. 20 ampere trip circuit 1, circuit 2 20 rin, 3, 4, ito sa 5, circuit 5 at 6, 7 ko, 30 na siya. Kasi dalawang aircon, 5, 6, 7, dalawang aircon, tapos 7 washing machine, kaya tatlong 30. Yan. Tapos itong 8 ay spare. Ano lang yan, spare, parang reserve lang, reserve. Tapos dito, pag na-compute mo na to, main service conductor, tapos main service equipment, pwede mo na siyang ilagay dito. Use, ilalagay mo. Use 2 14 mm squared THHN copper wire. Dalawang daw, 14 mm, papunta tapos pabalik. Tapos isang 8 mm squared
HHN copper wire din, pero pang grounding na to. Tapos 1.25 inch diameter PVC rigid conduit. Yun yung magpro-protect sa kanila, sa wire. Yun yung pipe. And then sa atin, sa Pilipinas, sa mga bahay madalas single phase lang, 230 volts, 60 hertz. Yan, yung service line. So yun lang naman.